Good morning! Pinibago na naman pa ang topic ang ating pag-uusapan ngayon. Sana naman, no? Bago ang lahat, nasa mabuting kalagayan ang lahat nating mga kababayan, mga kapatid ngayon. At salamat sa inyong pagsubaybay sa ating bawat upload ng ating channel. Sa mga di pa nakapag-subscribe, sana naman ay makapag-subscribe na po kayo sa ating channel, ang Jim 5 TV. At huwag niyo kalimutan na i-click yung ating notification bell para naman ay maging updated po tayo. Right? So ngayon, ito nga, no? Umani ng iba't ibang mga komentaryo, negatibo at positibong mga komentaryo mula sa iba't ibang mga kababayan natin, no? Na patungkol nitong tinatawag nating pag-aprobar ng approve ng House Bill number 9349 or yung tinatawag nating Absolute Divorce Act. Unhealthy marital relationships. Bigyan natin ng pagkakataon ng mga doon sa final reading, tsansa sa tinatawag nating final approval. Kung ito ay magiging batas, wala na. Magiging legal ang diborsyo sa Pilipinas. Unhealthy marital relationships. Bigyan natin ng pagkakataon ng mga naaabusong kababaihan at kanilang mga anak ng isang pagkakataon na mabuhay sa isang pamilyang puno ng pagmamahal. Kung dito, merong natutuwa dahil pwede nang mag-divorce o pwede nang maghiwalay, no? Kasi meron naman tayong tinatawag na gihiwalay guys dahil sa hindi magandang pagsasama ng bawat mag-asawa, no? So, ito, maraming mga pwedeng dahilan, no? Na siyang nakikita ng mga lawmakers natin dyan sa mababang kapulungan na kailangan talagang aprubahan na. Kailangan talagang maisabatas na yung legalize ng divorce dito sa ating nation, no? Sa Pilipinas. So, marami ang pumabor dito, no? Approve ng House of Representatives ang final reading the Absolute Divorce Act, tima ng pananakit, financial at emotional, the physical violence. Yun ang isa sa pinakamalalang problema. Titingnan natin, no, kung ano mangyayari nito balang araw. At doon naman sa side ng simbahan, alam naman natin, especially sa mga Katoliko, no? Yung tinatawag na sagrado, no? Sagrado na pagpapakasal. Mananatili ang opinyon at paninindigan ng simbahang Katoliko tungkol dito, hindi dapat maghiwalayin mag-asawa. Okay? Dahil dito, kumuha tayo ng reaksyon, no? Kumuha tayo ng reaksyon, guys. Diyan, alagad ng Panginoon sa simbahang Katoliko. Nung bumisita tayo ng Lazi Church doon sa Siquijor nung isang araw. Nakausap natin si Father Marcelo Kinilitan at kinuha natin yung kanyang opinion tungkol dito. Ay, padayon luming gabarog sa kuan nga ang kaminyon sagrado niya. As the gospel said, what God has joined together, let no man separate. So, padayon so barganan sa simbahan sumala sa gitudlo ni Kristo, dili gud unta kanayan. Dili ang simbahan wala divorce. Pero it's a decision and it's a law sa civil society. Pero magpabilin ang barganan nga ang diborsyo nga tao, divorsyado nga babae o lalaki, hindi na makasagot sa kanila. Sa kabilang dako naman, si Senator Risa Hontiveros, ang author of Senate Bill number 147 or yung tinatawag na the Dissolution of Marriage Act, naniniwala na ang divorce is more than just breaking things off with one's partner, but rather it is a second chance, okay? Second chance for people who do not feel safe, loved, and happy in married life. Kaya yun nga, ito yung dapat pag-iisipan. Yun nga ang sinasabi ni Father Kinilitan na dapat sa mga magpapakasal, pakinggan natin yung kanyang
sagot tungkol dito. For young men and women, it's a common call to establish a family founded in marriage. It's really a serious decision, and every decision also connotes responsibilities. So, what are your choices? Hopefully, with God's grace, you will stand by it. You will commit yourself. So, whether there is a law about divorce or not, if married couples are committed, they will do everything, they will sacrifice the name of love in the name of God. Hopefully, young people na planning for marriage, ilang klarohon sa ilang naunang kasing-kasing how important is married life, how important is the family, and fight for it. Alright. Father, thank you sa opportunity. Okay guys, no? Sana naman ay maging paborito sa nakararami at nagbibigay ito ng magandang epekto at magandang resulta pagdating sa panahon kung sakali maging batas na ito. Kasi i-forward ito sa Senate, i-forward ito sa Office of the President, at kung saan-saan pa, no? Kung sino pa yung maaring daanan nito bago maging batas. So maraming salamat sa lahat. Good luck. Kung ano man ang kahinatnan nito, aabangan po natin. Maraming salamat, at sa lahat ng mga di pa nakapag-subscribe, huwag nyo naman kalimutan guys na i-subscribe ang ating channel, no? Ang Jim 5 TV, at huwag nyo kalimutan i-click yung ating notification bell. Maraming salamat, no? Sa lahat, at God bless ang buong sambayan ng Pilipino. Sana naman ay magkakaroon tayo ng katahimikan, anumang problema nang dumating sa ating bawat buhay.